That now we will now move to another presentation. Senator Trillanes, Congressman Acop, may I know the basis for the invitation that we sent to Senator Trillanes for today's committee hearing? Yes, Mr. Chair. In the 13 November 2024 hearing, where former Senator Trillanes appeared, he was required to present evidence suggesting links between the Duterte family and drug lords. He was also required to provide additional evidence related to Pidigong's alleged involvement in the drug trade, and to present documents purported to show money trails linked to drug proceeds, and details on the various cases filed by the Honorable former Senator Trillanes, including plunder and illegal drug smuggling charges. And last but not the least, Mr. Chair, bank documents linked to former President Duterte. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. I just would like to ask Senator Trillanes, how many minutes is your presentation, more or less? Mr. Chairman, I think it would last more or less an hour, isang oras po. Pero ito po, makukumpleto yung picture. Papakilala ko po yung mga players, yung mga key members ng Duterte Drug Syndicate, Mr. Chairman, at yung kanilang mga linkages. So I think para mas maintindihan po ng mga members ng Quadcom at ng ating sambayanan. Sige po, ganito na lang po ang ating kakayod. You will be showing names, no? Yes. And yes, what we will probably do is maybe if a member wishes to ask question on a certain personality, we can stop for a while so that questions will be asked. And then once questions are finished, then we can proceed with the para hindi ho tayo para klaro rin ho kasi if you make a long presentation, baka ma-miss out yung ibang details that the members would like to ask. I submit, Mr. Chairman. Okay, thank you, Senator. So, Comsec, can you please assist Senator Trillanes? Yes. Mr. Chairman, ang purpose itong presentation na to is to shatter the false narrative ni Mr. Duterte na kaya siya nag-war on drugs dahil seryoso siyang galit sa illegal na droga. But based on what I will be presenting, papakita rito na kaya siya nag-war on drugs para ma-eliminate ang competition and at the same time matakot ang iba't ibang investigative agencies para maproteksyonan niya ang kanyang sariling drug cartel, Mr. Chairman. So ito po, no? This is the Duterte Drug Syndicate. Ito pong first video, kinuha ko po dito po sa interview ni Ginoong Las Cañas, doon po kay Christian Esguerra. Ano po ito? Mga 11 minutes po ito, pero diniscuss niya kung in-establish niya yung credentials niya para makikita natin kung bakit niya nalalaman yung nalalaman po niya. Paano po ba kayo na-involve sa DDS dito sa tinatawag na Davao Death Squad? How much time did you spend there? Ganito po ang istorya ng personal ko na nabuhay. Noong 1980, nag-apply ko ng police sa Davao City Police Department, noong araw. And then 1982, April 16, na-appoint ako as a patrolman sa Davao Metropolitan Police District or Metro Discom. Then by 1988, by 1988, nung na-appoint ito si Mayor. Hello, Christian? Opo, sir. Oh, I'm listening. Okay.
Noong 1988, nang ma-appoint si Duterte as Vice Mayor, and then naghanap siya ng mga bodyguard, so isa ako sa na-recommend ni then Police Captain Ernesto Magasait na isa sa kanya mga bodyguard driver. Hanggang sa na-elect siya as mayor, kung hindi ko nagkamali, 1988, and then nag-umpisa ang double death squad nung pinatawag kami ni Mayor Duterte. Siya pa ang leader noon ng Mayor's Unit. And then it was a change later into the Heinous Crime Task Force. Mga 8 kami na personnel ng Heinous Crime Task Force ang inutosan personal ni Mayor Rodrigo Roa Duterte na mag-conduct kami ng extrajudicial killings sa mga suspected shabu users and pushers using in the style of riding in tandem. And then siya mismo nagbigay sa amin ng mga motor, nagbigay sa amin ng mga 4 wheels ng mga sasakyan, armas, and then allowance. Dito talagang napasubo ang buong buhay ko. Pumatay kami ng maraming tao at tumanggap kami ng maraming pera galing mismo personal kay Mayor Rudy Duterte. Then sometimes sa kanyang bodyguard driver na si SPO4 Sunny Bilaventura, and ito si Christopher Bongo, na sa akin lang, Christian, sabihin ko sa inyo, nung ako ang nag-lead sa team ng Heinous Crime Investigation, double death squad. Yan si Bongo, ay taga-bili ko lang yan ng Maruya. 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 Yung piniritong saging. Opo, paborito ko rin po yung Maruya. Yeah. So dito is talagang na linlang kami ni Duterte na ang kaniyang drug war campaign sa Davao City ay totohanan ito. Pero dapat malaman ito ng taong bayan at ang publiko. Nung mag-start na yung kidnap or ransom program ng war on drugs ni Mayor Rodrigo Duterte sa Davao City, nawala na ang belief dito. Dahil ang mga nawala na po yung? Gi-allow kami, nawala ang belief ko sa kanya, dahil gi-allow niya kami na yung mga suspected shabu users and pushers sa Davao City ay dapat kidnapin ng grupo namin para lang mag-multiply yung funds namin for operation ng Davao Death Squad. Dito, Christian, pangalanan ko kung sino itong pina-abduct ni Mayor Duterte sa Davao City hanggang ngayon. Missing pa rin at naghintay ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Despite na nakabayad sila of millions of pesos sa alleged kidnapper na yun lang pala ang mga pulis ni Mayor Rodrigo Duterte. Isa ako dito sa nagkidnap kay Alan Yap. Nasaan na po yung Alan Yap? Nasa loob pa rin na po. Sorry, nasaan po? So, missing siya, patay na. And then ang pamilya nagbigay ng 5 million sa mga suspected kidnappers na hindi alam ni Mrs. Yap, nanay ni Alan Yap, na kami lang pala ang nagkidnap sa kanyang anak. In fact, ang 45 caliber ni Alan Yap nasa posisyon ngayon ni SPO4 Benilo Laud. Another na naman na pinakidnap ni Mayor Duterte si Danny Ong. Si Danny Ong ay anak na may-ari ng 3-in-1 Trading Corporation sa Barangay Obrero sa Davao City. Nasuspektan si Danny Ong na involved na pag-procure ng mga chemicals for high-grade shabu. Pero hindi po ito pinaimbestigahan ni Mayor. In fact, pinakidnap si Danny Ong at nagbigay ng another 5 million sa pagkaalam ko dahil ang kumuha sa pera ang grupo ni SPO4 Desiderio Claribel at ako. Nilagay ang pera sa Davao Memorial Park and San Pedro Memorial Park.
di separate ito para mahirapan kaming mahuli. Another Okay. yung pinakidnap ni Mayor Duterte. Ito Si po Philip bang... Lam. Okay, go ahead. Sige. Si Philip Lam. Nakaribal ito sa negosyo ni Michael Yang. Si Philip Lam ay meron siyang mercantile clothing store sa Yangorin Street sa Davao City, malapit sa DCLA ni Michael Yang. Pinakidnap din ito ni Mayor Rodrigo Duterte. Ang hiningi ng mga kidnapper is, pagka-recall ko, is 20 million pero na-reduce ito to 10 million. Ang grupo na nag-kidnap, ang grupo ni SP Opol Benvenido Laud, ako, SP Opol Desiderio Floribel, and Police Inspector Paul Hincio Pabo. Iyan na po. Wala lang akong ilagay iba. Yan po ba lahat nando sa affidavit nyo? Yung sa handwritten at saka dun sa computer written? Sa handwritten po. Sa handwritten. Okay, ganito. So basically, kung may mga binabanggit kayong mga pinakidnap di umano, so they could be corroborated, no? Tama po ba? Kung meron kayong sinasabing dinukot kayo, edi dapat nawawala yan. Meron police record po ba lahat yan? Lahat ito naka-record po sa mga police station at saka sa Davao City Police Office. Ang pagkidnap kay Alan Yap, ang pagkidnap kay Daniong at kay Philip Lam. Okay. Kayo mismo, ano yung personal reason nyo? May pinahapyawan na kayo kanina, no? Pero paki-explain nga po, bakit bigla kayong tumalikod after spending so much time dito sa DDS? Dahil nung nadiskubrihan ni then Police Captain Asierto, yung Davao Shabu Laboratory sa Dumoy Toril, Davao City, ay lalong grabe ang pangamba ko sa suspicion ko na ito si Mayor Duterte ay hindi ito totoo na nagkampanya laban sa illegal na droga sa Davao City. Kung hindi, ito ang pinaka-lord of the drug lord sa Davao City. Bakit? Bakit ang mga mabigat na mga drug lord sa Davao City, katulad ni Michael Yang, ni Charlie Tan, si Sammy Oy, protektado niya ito lahat. Tapos, ang mga hindi allies niya, katulad ni Philip Lam, pinakidnap niya si Joey Ko, alias Joey Ko, pinakidnap niya. Missing hanggang ngayon. Yung mga suspected na mga shabu users, enforcers sa Davao City, pangalanan ko na. Si Daniong, si Alan Yap, missing hanggang ngayon. Despite sa mga millions of pesos na nabayad sa mga kidnapper, which is the DTS. Okay. Of course, dito sa mga ganito kabigat na mga allegation, we have to ask further, no? So I hope you don't mind. So, in basic question, lahat po, how did you know all these things? Lahat po ba ito personal knowledge ninyo? And why should the public believe you? Well, based sa personal knowledge po, dahil on 2021, nung bumalik ito si Mayor Duterte as Mayor ng Davao City, kasama-kasama niya palagi ito si Michael Yang, Sammy Uy, at si Charlie Tan. In fact, sila ang pinakamabigat na mga campaign contributor ni Mayor Duterte at that time, from 2001. And then, inutusan ako, personal, kasama si SP Opol Sunny Benaventura, nabantayan namin ang katauhan ni Sammy Uy at ni Michael Yang dahil itong mga ito daw ay investor sa Davao City from China. Lalo pa yung si Michael Yang. Tapos nagtayo ng isang can-paste factory sa Dumoy Toril, Davao City, which was later discovered as Shabu Laboratory. Paano po ba kayo na-involved sa DDS dito sa tinatawag na Davao Death Squad? How much time did you spend there? Ganito po ang istorya ng personal ko na Is there any chance, sir, na pwede nyo ma-divulge
So, dun sa first video, Mr. Chairman, nakita doon yung origins ni Arturo Las Cañas, na he was there from the start, from the formation of the Davao Death Squad, that enabled him to gain the trust and confidence of Duterte, na pinagtitiwalaan siya dun sa mga special operations. Then, dito sa next video, tungkol naman po dun sa role ni Bongo, dun sa buong operation sila sa Davao Death Squad. Before we continue, Po yung extent. before we continue, Secretary, at sandali lang, it's technical. I'd just like to ask you, Senator Trillanes, yung bang pine-present mo ay, yan ba yung basis ng iyong kaso na final against the former president? Hindi po, no? Ito po yung true narrative kung ano talaga yung pakay nung war on drugs. So it was a ruse, diversion siya para hindi siya mapagkamalan ng taong bayan na meron siyang sariling drug cartel. At liliwanag yan, Mr. Chairman, dun sa mga susunod na video. Sige po. With your Okay, sige, indulgence. thank you. Sige, Secretariat, can you assist again? Involvement or possible involvement po ni Senator Bongo bilang aide po at talagang kanang kamay po ni President Duterte from the Davao Death Squad killings to the drug wars, sir. Well, si Bongo po ang nag-provide sa amin ng mga personal information data ng Land Transportation Office sa mga target personalities na pinapapatay ni Mayor Rodrigo Duterte at binababa ito kay SP Posani at kay Bongo. Para for sure na ang mga death squad katulad ng grupo namin sa Heinous Crime Investigation Section Davao Death Squad na makuha talaga namin ang target is kumukuha si Bongo ng personal identification data dito kay Mr. De Guzman ng Land Transportation Office of Davao City. Ito kompleto po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at anong kulay ng sasakyan. So, matagal namin ito po ginagawa nung start ng Davao Death Squad, kaya maraming casualty. Isa dito pangalan po na binigay sa akin ni Bongo latest lang, yung pagpatay kay Christopher Yu. At meron pang isa na anak siya ng isang engineer na may-ari ng security agency sa Davao City na si Bongo rin ang nagpapatay. Nagbigay siya ng personal information data sa target na tao na ito at napatay ito ng Davao Death Squad. Yan ang papel ni Bongo at dapat malaman ito ng taong bayan. So masasabi po natin na ginagamit po ni Bongo yung influence sa Davao, and then ni Mayor, may basbas po ni Mayor, obvious po na meron pong basbas ni Mayor Duterte yun. So in other words po, ginagamit nila yung position nila to get those information from LTO and then gamitin po for sa ano? Yes. In fact, yung si E.D. De Guzman, ginawa niya ngayong regional director ng Central Luzon. Ordinary lang yan na employee ng Land Transportation Office. Kaya I have the very confidential access sa mga confidential records ng mga tao kung sino yung kumukuha ng mga lisensya at nalagay sila sa death list ni Mayor Rodrigo Duterte. Kadalasan po sa kanila, patay. Isa yun, si Mr. Opsimar. Latest yun na binigay ni Bongo sa team ko. At napatay na baril ni Medina si Mr. Opsimar dahil nasundan namin ang kanyang sasakyan at alam namin kung saan siya. Dito, Mr. Chairman, nakita yung modus nila kung paano. And in fact, he named names. No? At mabe-verify ito, Is there any chance, sir, na pwede? A lowly employee
noon sa Davao. Nung naging presidente si Duterte, ginawang regional director sa LTO ng Central Luzon. Similar dun sa mga modus yan, kina Garma, pagka meron kang pine-perform ng mga tasks, pinopromote regardless of their level of competence. Sige, Mr. Chair. Hindi nyo ma-divulge sa amin kung gaano po yung Next video. Ayan. Kamakailan po, Mr. Las Cañas, ay nagkaroon po kayo ng interview kay Ginoong Antonio Montalban ng Vera Files, kung saan po nabanggit mo na si former President Duterte ay Lord of all drug lords. Paano mo nasabi ito? Drug lords. Yeah, kasi ang lahat po ng mga drug lords sa Davao City ay personal ko pong kakilala at ito po ay mga allies po ni Rodrigo Duterte. Kung hindi po kayo allies ni Rodrigo Duterte, hindi kayo pwedeng magtira sa Davao City dahil talagang ipapatay niya kayo. So, hanggang ngayon, buhay pa po si Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Oy, and pulong Duterte. Paano Yun po ang masasabi ko at yun ang yung ibang karibal niyang drug lords katulad ni Mayor Alvin Parhino ay pinapapatay na niya. Sunod na niya lahat. Kaya siya ang pinaka-lords of all the drug lords ng hindi lang Southern Philippines, maybe the entire Philippines. Gamit po yung mga networks nyo na nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon, tingin nyo ba tuloy pa rin ang operasyon nitong mga nabanggit mong pangalan, mga personalidad, hinggil sa illegal drugs? Yes po, sa Davao City po at Davao Region. Sino-sino pa pong involved? Ang tingin nyo, bukod sa nabanggit ng pangalan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan, Yes. Meron pa po bang iba? Siyempre po, sa mga hangay ng kapulisan, lalo pa si Police Colonel Wilkins Villanueva na nagbibigay sa kanya ng mga pangalan, bogus na mga pangalan, target personalities kuno, sa kanyang bogus na war on drugs, sa kanyang death list. At isa pa, siyempre, si Police Colonel na ngayon na 5-star Senator Ronald Bato de la Rosa, involved yan siya. Kamal So just to reiterate habang siniset up, Mr. Chairman, tinanong si Mr. Las Cañas kung sino yung mga drug lords na kakilala niya, nakikita niya doon sa company ni Duterte when he was still mayor. Ando doon po, minention niya si Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Uy, at yun nga, si Pulong Duterte. At aside pa doon, minention niya itong si Wilkins Villanueva at si Bato de la Rosa. Mamaya, i-elaborate niya kung bakit yon. At maintindihan natin kung bakit evasive itong si Wilkins Villanueva kanina nung sumasagot. Sir, mula po meron po ba mga information na gusto po kayo idagdag na wala po dun sa affidavit ko po na una nyo na pong na-share sa atin? For example po, after you left the so-called Davao Death Squad, sir, meron po ba kayong parang updates on how the police, in-implement yung drug war, specifically yung cash flow ng money, kasi di ba may mga nabanggit pong ganun na para may pera pong involved, meron pong nakukuhang parang reward yung mga police natin when may nagawa po silang mga ganitong crimes. Meron po ba kayong naisadagdag, sir? Okay, so I think sa pre-trial ito na banggit ko ito sa isang handwritten testimony ko na sinabmit ko sa kanila na during the 2004 December 31 raid dito sa Davao Cebu Laboratory sa Dumoy Torel, dito pinatry nila ni Colonel Wilkins Villanueva yung 6
na mga workers ng Davao Cebu Laboratory as instructed, ordered by Mayor Rodrigo Duterte at the time, at binigay ni Mayor Duterte kay Wilkins Villanueva yung isang napakalaking box ng Marlboro box, puno ito ng mga US dollar currencies. At binigyan pa siya ni Mayor Duterte ng additional 5 million peso para ibigay sa akin ang additional 11 Chinese nationals na workers sa Davao Cebu Laboratory at chemists. At dito, dinala ko sila sa Laod Quarry at nakuha ko sa kanilang posisyon nung hinanap ko ang mga dokumento nila, kasama nila si Alan C. Kasi si Alan C. marunong na magsalita ng broken Tagalog at broken English. Kaya tinanong ko sa kanya kung saan ang mga passport ng kanyang mga kasama. Sabi ng mga kanyang kasama na nasa posisyon ito ni Michael Yang at the time. At maliwan dito nakakuha ako ng 6 na mga small cellphone Nokia sa kanilang mga brief. At pinilit ako ni Mayor na itong over talaga ito kay SPO for Sunny Bilipentura yung araw na yun after the New Year. Kaya sabi niya ipaforensic exam daw niya pero wala. Hindi ko totoo yan. Pinapapatay niya sa grupo namin ni SPO4 Bin Laod yung 11 Chinese workers in chemist ng Davao Cebu Laboratory at ng Barangay Obrero Cebu Laboratory para pagtakpan ang identity ni Michael Yang, Sammy Oy at Charlie Tan at of course si Mayor Rodrigo Rua Duterte na yun ang pinaka-lord ng lahat ng drug lords na ito. Dito, Mr. Chairman, dito natin makikita yung sagot dun sa mga tinatanong ng ating mga members kung ano nangyari dun sa 11 na aresto. So kanina hindi ma-locate ni Director Wilkins Villanueva kung tinurn over nga daw ba sa Bureau of Immigration yung 11. Pero na-mention niya and as observed by Congressman Adjong na na-mention niya dito si SPO4 Bal Carillo na na-mention din ni Congressman Acop na nandoon sa log na sila ay pumunta ron sa apartments na yon kung saan kinuha. Pero hindi po tinurn over sa Bureau of Immigration kung hindi diniretso kay Las Cañas. At doon sa affidavit ni Las Cañas and the committee has been furnished yung affidavit ni Arturo Las Cañas na sinubmit sa International Criminal Court na detalye niya doon na nag-offer si Alan C. sa kanya ng I think it's 50 million pesos para spare yung buhay niya at yung mga chemists na ilan. Ngayon, ni-report niya ito kay Duterte pero binigyan siya ng instructions na patayin lahat at siya na raw ang bahala magbigay sa kanila ng corresponding reward. So, siya mismo ang kumalabit ng gatilyo, 11 yung pinatay niya. Tandang-tanda niya yun. One thing about Mr. Las Cañas, meron siyang photographic memory. It's just unfortunate na hindi natin siya ma-access ngayon dahil siya at sila Edgar Matubato ay nasa ICC Witness Protection Program na. Ngayon, dito, ang sinabi niya rito na itong si Wilkins Villanueva ay pagkahuli nila ng 11, pina-turn over sa kanya. Tapos ngayon, di ba ang nakalagay ngayon dun sa records ng Bureau of Immigration, meron supposed to be na detain. Ngayon, ano ang ginawa nila Duterte? Paano nila na-clear yung mga nakadetain na yon? Andito po yan sa next slide. Next slide, please. Sir, mula po. So, ito po, yung news article na kung saan nakalagay
Duterte facilitates release of 8 Chinese citizens. Alam niyo po itong news article na to sa Philstar, nung naging presidente si Duterte a few months into his administration, tinanggal nila ito sa kanilang website. Hindi ma-access ito. We were fortunate na na-download namin ito at eventually nahanap namin sa archive. Pinatanggal nila ito para ma-explain kung saan na napunta. Kaya ito, release. Ito po yan, ano? Babasahin ko lang yung first few paragraphs. 8 of 10 Chinese nationals arrested January 10, a day after the Shabu laboratory afternoon, were released thanks to Mayor Rodrigo Duterte who facilitated their release. Ang sabi ni Duterte, ang reason niya, it's in the spirit of the Chinese New Year and for humanitarian reasons that I am seeking their release. Yun. Ganun po ang pinilabas niya. Mr. Chair, Yes, if I may Mr. Chairman. interrupt Senator Trillanes, may we just be enlightened why the date of this publication is February 10, 2006? Yes. So lumalabas dito, Mr. Chairman, na kailangan nilang linisin yung or itay yung loose ends na yon kasi on record sinabi nila tinurn over nila sa Bureau of Immigration. Kaso nga pinatay na. So supposed to be doon pa rin. Kaya para malinis yung or matay yung loose end na yon, pinalabas kunyari, naglabi siya na i-release ito out of humanitarian reasons. Humanitarian reasons pa kung ginamit pa, yung pala, pinapatay niya na. Tapos, pagka cross-match niyo po yung 8 pangalan dyan, doon po lalabas doon sa 11 na list na missing. Pero dito, nagkabuhol-bahol na sila ng numero dahil technically sa listahan ng Bureau of Immigration, meron pang 3. Kasi ang dineclare nila 11 tapos ang nakasulat nga sa logbook 13. Nagkabuhol-buhol na eh. Kaya talagang meron pong mananagot at may pipiyok dyan sa Mr. Chair. Bureau of Immigration. With all due respect, Yes, Ms. can we Ms. at Chairman. least cross-match those 8 names as against the 13 names Yes. which are born in the logbook of the Honorable ACOP? Comsec, please. Opo. So, ginawa na po namin yan earlier dun sa list mismo nito ni Director Wilkins Villanueva. So, 2 po nag-match eksakto. Then may 4 kasama yung parents ni Alan C. Same sound. Kumbaga kasi it's a Chinese name. Pero, ando doon siya, nagko-cross-match siya. So, ano po ito, no? If matutuloy po yung pag-subpoena ng mga records at yung mga opisyales doon sa Bureau of Immigration, lalabas po doon na walang tinurn over itong si Wilkins Villanueva kasi nagpatotoo na ho si Arturo Las Cañas na sa kanya tinurn over nung tao ni Wilkins Villanueva na si Val Carrillo. So, yun po ang nangyari dito at documented ho ito si Duterte mismo ang naglabi nung release nila kunyari para lang maging consistent dun sa storya nila na nirelease ko yung mga Chinese. Then Senator Trillanes, yes, ma'am. so what you want to tell us is these Chinese nationals were released sometime after New Year, but the publication was made on February of 2006. Ganito po, as related by Arturo Las Cañas, nagkaroon ng initial raid dun sa Shabu Laboratory, 6 patay. Then nag-follow up raid sila dun sa apartments, may nakuha silang 11. Tapos on that same night, tinurn over na kina Las Cañas at binigyan siya ng instructions to kill them all. Bakit? Kasi natatakot siya na
spill the beans. Kasi nga nagbo-volunteer na itong si Alan C, binabribe na siya ng 50 million na sasabihin niya kung saan, at in fact inamin niya na doon kaninang interview na yung mga passports nila ay hawak ni Michael Yang. Tapos sinumbong ito ni Las Cañas kay Duterte, lalo nang naalarma siya at kailangan niyang mawala yung mga loose ends na yan, kaya pinapatay niya. That same night, Mr. Chairman. Pero nakasulat dun sa kanilang alibay, tinurn over nila sa Bureau of Immigration. Kaya they needed to come up with another story na pinarelease nila eventually February na. Pero wala na sila by then, Mr. Chairman. Senator, can we double check if the date that is indicated is really February 2006, COMSEC? Medyo it's quite hard it's February. It's February, ma'am. February 10. 2006. February 10, no. February 10 2005. 2000 That's the date of the publication. 2005, Mr. Chairman. Na-mention po ba dun sa publication yung actual date ng release in the spirit of New Year? Ito po, Davao City, 8 of 10 Chinese nationals arrested last January 1, a day after a Shabu laboratory was busted here, were freed last Tuesday afternoon. Thanks to Mayor Rodrigo Duterte who facilitated their release. Then, ang sabi niya, it is in the spirit of the Chinese New Year and for humanitarian reasons that I am seeking their release. So yun po ang ginamit. Did it indicate the actual date of release? That's Tuesday. Kung i-check natin sa calendar itong February 10, First 2005. week of February. Yes, thereabouts yun. Yun yung claim ng press release. Yes. But ako, based dun sa testimony sa interview ni Mr. Las Cañas at dun sa cross-matching nung names, ito yung mga pinatay nila. Kaso nga, kagaya nga nung hindi sinasabi nung taga Bureau of Immigration, hindi niya alam about the 11. He's not ready to admit na tinurn over sa amin yan. Kasi alam niyang wala dahil pinapatay na nila. So yun yung nangyari dito, Mr. Chairman. Ito, sabi niya ni Duterte, unang-una, what business does a mayor have to intervene dyan sa release na yan? Meron siyang personal interest because these people, wala na nga no? Sabi niya, they have nothing to do with illegal drugs. The only mistake of some of them was that they may have violated immigration laws in connection with their stay here. Regardless, it should have been a problem already of the Bureau of Immigration. But he had to intervene because wala na patay na Kailangan na nilang tanggal sa books. Papalabasin nila na release consistent with the story now, the lie for that matter, ni Wilkins Villanueva, Mr. Chairman. So, ito na nga, yung mga names nandito sa article, krinos-match namin dun sa sinabi nila. Nagmamatch po, kaya hindi na po yan makikita, yung mga yan. Pero gusto nilang palabasin dito, na-release sila. Pero ngayon, I don't know kung paano mamimilipit yung Bureau of Immigration dito, those who handle this case, bakit nila ni-release? Anong basis? Kasi ang sinasabi dito ni Duterte, siya yung umarbor. So this is one of the first na nakuha namin paano siya magtago at mag-protect dun sa ultimate drug lord dito, which was Michael Yang. I'll proceed. Okay. Next. So ito. Sige po. Sir, nabanggit niyo po na may laboratory, Shabu Laboratory ata sabi niyo po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sir, baka pwede niyo pong i-describe kung ano pong laboratorio to,
Saan po ito dating makikita? Ano po yung mga operasyon doon, sir? Baka pwede niyo pong i-detalye para sa ating mga kasamahan sa media. Okay. Mga year 2021, nung bumalik siya, 2002, inassign niya ako na mag-security sa isang kanyang mga Filipino-Chinese kaibigan, particularly Sammy in Charlie Tan and Michael Yang, na nagtayo daw ng isang canfish factory sa Dumoy, Toril, which is naniwala naman ako, kasama ko dito si SPO4 Sanson Binaventura. Kami nag-escort sa mga van na lumalabas sa ninawalaan ko na isang canfish factory sa Dumoy, Toril at the time na binamanage po ito ni Michael Yang at ni Sammy Oy at ni Charlie Tan. Nagde-deliver po sila ng mga allegedly sardines, finished product ng mga sardines for export to Malaysia. Gamit po nila yung Toril Fish Port na malapit lang po sa Cebu Laboratory na ito. 3 kilometers lang. Kami nag-escort ni Sunny. And then ang nirintahan ni Charlie Tan na mga fishing boat going to Malaysia at the time ay yung kay Mr. Kaskabil ng Toril Fish Port. Then nadiskubrihan ko na lang po na Cebu Laboratory pala ito lahat nung na-raid na po ito ni Police Captain Asierto. Wala kami nakita ni isang tinapa. So, ito po, no, nakita nyo how graphic or how detailed yung kanyang mga descriptions kasi insider siya. And dito natin makakita ang PIDEA Chief, Regional Director ng Region 11, no? Itong si Director Wilkins Villanueva. These Cebu laboratories were operating under his nose precisely because, as mentioned by Mr. Las Cañas, ay kasabwat itong si Wilkins Villanueva, and just like yung paano ginawa kay Garma, prinomote, paano ginawa dun sa taga-LTO, prinomote, ito pong si Wilkins Villanueva, ginawang PIDEA Chief to make sure na protektado yung kanyang kartel. Kaya nga hanggang ngayon, hindi niya masabi na si Michael Yang ay nasa PIDEA narcolist kahit na itong kanyang mista na si Colonel Asierto ay nag-submit na ng report as early as 2016, 2017 sa iba't ibang ahensya. At nabalita na yon, yung Michael Yang na yan, ilang forum na lumabas pangalan, pero dahil itong protector na si Wilkins Villanueva, yun yung kanyang role dito sa Duterte Drug Syndicate. Next. Sir, nabanggit niyo po na may... At isa pa, nakadiscovery ako sa Green Heights Subdivision ng another Cebu Laboratory na papapaari ni Sammy Oy at ni Michael Yang. Anong ginawa ni Mayor Rodrigo Roa Duterte? Pinagpapatay ang mga construction worker sa grupo ni SPO4 Bienvenido Laud in the presence of Sammy Oy and a Filipino-Chinese woman. I only name her as Miss X. Si Duterte walang ginawa. Mag-apply ako ng search warrant doon, kay huhulihin ko na sana ito. Pero anong ginawa ni Duterte? I-mislead kami. 3 Cebu laboratory ang nadiskubrihan sa Davao City during his mayorship. So ito ho, no? Pagka meron silang natutumbok na Cebu laboratory, according to Mr. Las Cañas, mag-a-apply sila ng search warrant at ire-report nila kay Mr. Duterte. And ang ginagawa ni Duterte, tinitimbrehan niya yung mga drug lords, sila Michael Yang, sila Sammy Oy, para walang maaabutan doon itong sina Las Cañas. Tapos yung mga informant niya na yung 11 construction workers, yun ang pinapatay. Tapos diyan sa affidavit na yan ni Mr. Las Cañas,
sinabi niya na binilin sa kanya ni Duterte na makikinig kayo sa instructions ni Sammy Uy. So parang that is his way na to declare to everyone na tao ko to, wag niyong gagalawin ito. Ginawa na rin yan eventually, mamaya papakita natin dun sa case ni Michael Yang. Next. Ano daw pong kaugnayan itong si Mayor Paruhino sa mga Duterte sa kanilang mga illegal na gawain? Yes. Si Mayor Aldong Paruhino ang in-charge sa Northern Mandel na operasyon ng kapatid ni Michael Yang na mayroong Cebu Laboratory ito sa Osamis. Si Mayor Duterte naman ang in-charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Cebu Laboratory ni Michael Yang, Sammy Uy, at Charlitan. Pwede pa ulit po yung merong Ano daw na-miss pong yung... kaugnayan itong si Mayor Paruhino sa mga Duterte sa kanilang mga illegal na gawain? Yes. Si Mayor Aldong Paruhino ang in-charge sa Northern Mandel na operasyon ng kapatid ni Michael Yang na mayroong Cebu Laboratory ito sa Osamis. Si Mayor Duterte naman ang in-charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Cebu Laboratory ni Michael Yang, Sammy Uy, at Charlitan. Okay, dito po sa video nito, dito sa tanong na yon, sinabi niya ang relationship ni Paruhinog at ni Duterte at that time, nung mayor pa lang si Duterte, ay yung Northern Mindanao ang in charge ay sa distribution ay si Paruhinog, na ang drug lord partner ay yun si Tony Yang, yung kapatid ni Michael Yang. Tapos sa Southern Mindanao, si Michael Yang, Sammy Uy at Charlitan, yun naman ang kanilang mga kapartner dito sa Southern Mindanao. Para yung distribution ay hindi sila nag-overlap. Next. Ando doon po yan, doon sa 186 pages na affidavit ni Mr. Las Cañas. So ando doon lahat yan. So, isa-isahin po natin yung mga personalities na minention ni Mr. Las Cañas. While sa kanya yung insider information, titignan natin from other sources para ma-validate o ma-corroborate yung kanyang mga statements. So unahin po natin si Charlitan. Next. Doon sa privilege speech po ni Senator Ping Lacson, ito daw yung mga big players ng customs at the time. Ito pong si David Tan, ito po yung tinatawag din nilang Davidson Bangayan. Andiyan siya. Ito yung sinabi ni Duterte na pupugutan niya ng ulo back in 2012, I think, pagka daw nag-operate ito sa Davao. Pero to this day, this guy is operating sa Davao and has been one of the major campaign donors of Duterte. Ito naman si Tevez Group. Ito rin po, itong si Arnie Tevez, the former congressman. Ito po ay siya ang distributor ng droga sa Western Mindanao, Western Visayas rather. Kaya ano ito, he was one of the untouchables nung panahon ni Duterte. Then dito, yung Davao Group. Itong Davao Group, hinimay ito. Next slide please. Yan, sige. So, dito, ito yung mga players ng Davao Group. Kasama na rito itong si Charlitan. So, si Charlitan of Davao Group. Ngayon yan sila, meron yan, ang kapartner niya dito sa Bureau of Customs ay si Mans Carpio at si Pulong. No, mamaya, papakita natin yung kanilang partnership. At under sa kanila, yung mga accredited na brokers like Mr. Mark Taguba. Sige, next. So, in-extract lang namin from one of the statements ni Las Cañas na itong si Charlitan, next, naka-underline yan. So,
si Charlie Tan daw, according kay Pulong, ay kinargahan yung kanyang container van ng illegal drugs. So next slide, please. Okay. Punta po tayo dito sa 6.4 billion worth of shabu. At kung saan ang nasangkot ay itong si Mr. Mark Taguba at ilang mga mid-level players, no? Next. Pero base dun sa mga ebidensya nakalap namin dun sa mga Viber messages ni Mr. Mark Taguba, nakita namin yung mga involvement ni Manscarpio, Pulong Duterte at ni Charlie Tan, no, at different levels. Next. So ito yung mga grupo na ito. Itong si Pulong Duterte at itong si Small Abellera, ito yung kanyang bagman, no? I think andito siya. Siya yung councilor ng Davao. Tapos, next, ando doon si Charlie Tan. So, sila yung magkakagrupo. Yan, Manscarpio. Next. So, ito, dito nyo makikita kung gaano ano sila, ka-privileged nung panahon na yun. You don't just do that, or you cannot just do that kung ordinaryo ka. So, next. So, itong si Kenneth Dong, ito yung facilitator ng 6.4 billion peso shabu shipment na na-convict, ano? Tapos itong si Paulo Duterte, tapos yung isa doon sa taas, yan si Charlie Tan. So ano to, magbabarkada itong mga ito. Next. Ayan, Charlie Tan and Pulong, Duterte, ayan. Okay? So travel buddies talaga sila. Next. Ayun. Sige, next. Ito naman, talagang ano ito, bagman ito ni Pulong Duterte, itong si Small Abellera, no? Next. So, sinama ko sila dun sa 6.4 billion peso shabu smuggling kasi ang ginawa ni Duterte at ng kanyang DOJ ay tinanggal yung mga big players ng kanilang sindikato para hindi sila makasuhan. Next. So, yan yon. Next. Okay. Next. So, ito yung nakaupo niyan, yung Richard Tan. Yan po yung may-ari nung, siya yung shipper. So, ando dyan sa Office of the President nung 6.4 billion peso shabu. Next. Ito na ngayon. Initially, nakasuhan itong si Mr. Paildon, pero cleaner siya, no? Kasi supposed to be, dapat mortal sin yung ginawa niya kasi numusot sa kanyang watch yung 6.4 billion pesos shabu. Ngayon, kung totoong galit na galit yung presidente sa illegal na drugs, dapat unang-unang binitay ito, no? Pero, nakita nyo, when initially, nung mainit, kinasuhan, pero when the smoke cleared, cleaner siya. Okay, next. Tapos, yung DOJ prosecutor na nag-clear sa kanya, pre-nomote ni Mr. Duterte. Ito, under the executive branch ito. Di ba? Kailangan, unforgivable yun na paano mo napalusot yung 6.4 billion pesos shabu shipment. At, pero, clear, pre-nomote pa. Binigyan ng gantimpala yung ano. So, nakikita niyo yung pattern. Pagka gumagawa ka ng mga trabaho sa kanya, gagantimpalaan ka. Ano, kagaya ng ginawa dito kay Wilkins Villanueva, kay Garma, at ito, dito sa prosecutor na to. Next. Pulong Duterte. Sige, please. Please. Nasabi ko rin po sa Vera Files interview
na involved din sa smuggling. Itong si Congressman Pulong Duterte. Pakidetali nga po ito. Ginawa po niya akong frontman sa smuggling activity sa Port of Davao nung siya ang Vice Mayor. So pumayag ako, and then kinausap ko si Customs Collector Attorney Bangkoy, Attorney Edward Liboco, ang assistant, and then yung chief ng assessment na si Attorney Valdez. In fact, every week nag-deliver ako ng pira sa kanila. To si Attorney Bangkoy as collector, 2 to 3 million per week yan. And then yung si Edward Liboco, 1 to 2 million per week, depende yan sa arrival ng mga container van ni Paulo Duterte. Nagwe-withdraw po kami ni Mark Suico ng pera every Friday po ito sa 3 bangko. Number 1, BDO. Number 2 is Swiss Bank. And number 3, Mindanao Network Bank. Ito po ang role ko. Nag-escort ako ng bribe money per instruction po ni Vice Mayor Paulo Duterte. Sa tingin niyo po ba, tuloy pa rin din ang smuggling operations nila? Sa tingin ko po, hindi lang po Port of Davao. Nationwide na po ito na activities kasi si Pulong is very powerful na ngayon. Kung maririnig natin sa mga balita sa national dito sa Port of Manila. Pero sa tingin ko, pinakamalakas talaga, hindi lang Port of Davao, yung iba-ibang port ng Mindanao. Tuloy-tuloy po ito kung hindi ito maimbestigahan. Nung kainitan ng pagkakasangkot mo dyan sa smuggling operations nitong mga Duterte, magkano inaabot nila sa iyo, Ginoong Lascana? Actually, inaalaw ni Pulong na mabigyan ako ng 50 to 75,000 pesos per week. Kasi ang trabaho ko is mag-export lang. Si Collector Bangkoy is 2 to 3, more or less, million peso. And then yung assistant niya, and then yung si Attorney Valdez ng assessment, si Colonel Albano ng Customs Intelligence ng Davao. Nag-deliver kami ni Mark Suico, more or less, mga 1 million peso per week. Ito every Friday, kasama yung kanyang secretary na si Ma'am Eunice. At hindi lang yan. Binibigyan ko rin si Colonel Kapuyan ng ISAP. Nakasama ko ako nag-escort ng Mark na 500,000 pesos more or less per week. And then Tubato de la Rosa na ako mismo nagbibigay ng 50,000 peso per week. Depende sa arrival ng mga containers. Pati si Royina Galma na si Mark Suico ang nagbibigay dito. Kay Pulong Duterte is pinadeliver sa akin ni Mark. Sometimes during Saturday morning na meron siyang share na I think kung hindi ko nagkamali mga 150,000 or more. So 350,000 per week lang ang kang Pulong. Pero I doubt it that it is true. But ako nag-deliver sa kanya per week. Mr. Lascana, meron po kayong mga binanggit na pangalan na mukhang hindi po pamilyar sa amin. Ano po ba sila? Mga pulis, militar, negosyante, or mga criminal syndicates po? Yeah. Military. Si Colonel Kapuyan ay isang colonel ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Si Bato de la Rosa naman na siyang chief of police ng Davao City at the time. At si Royena Garman naman ay siyang chief of police ng Santa Ana Police Station and Saksa Police Station kung saan na mayroon siyang jurisdictional operation sa Port of Davao. Yan po pagka-recall ko. So dito po, dinitalye ni Mr. Las Cañas yung role niya as the insider dun sa smuggling operations ni Pulong. Siya yung naghahatid ng mga mga payola nila dun sa iba't ibang officials ng customs ng Port of Davao at pinangalanan niya, no? These are verifiable information. Makikita nyo yung spontaneity niya at yung knowledge niya dun sa operations talaga. So, makikita mo na talagang siya yung gumagawa. Tapos, lumalabas dito, si Pulong, nagbibigay siya ng payola dun sa mga critical officials ng Port of Davao. Pero at the same time, since siya yung smuggling king dun sa Port of Davao, meron din siyang tarang nakukuha from the other players. So dalawang ways yung pagkita niya dun sa mga kontrabandong pinapasok niya plus yung tara na binibigay sa kanya from the other smugglers. So yun, Mr. Chairman, yung mga pangalan doon that can easily be verified.
At itong na-mention niya na si Colonel Kapuyan na binibigyan niya na taga-ISAP din, eventually, lumabas ito dito sa 6.4 billion pesos shabu shipment na ang code name niya ay Big Brother, no? So naka-engage siya nito ni Mr. Mark Taguba. So ito na, may pinanggagalingan sila, nagsimula sila sa Davao and naging presidente si Duterte, dito na sa buong Pilipinas. Next. Nasabi mo rin po sa... So ito, ilang mga headlines kung saan talagang alam na, no? As early as I think this is 2016, yan. Ayan. Tapos ito, the Sir Davos of Davao. Sir Davos, ito yung sa Game of Thrones na smuggler, no? Na karakter. So siya yon. Next. Ayan, involvement in smuggling operations in Davao. So ito naman, from the, Philippine Anti-Smuggling Group. Ayan. Presidential Anti-Smuggling Group. So, smuggling activities in Davao City, ni Paulo Duterte. So, meron siyang kapartner, itong Glenn Escandor. So, meron siyang report, may mga dero siya na ganito. So, next. Ito, may NBI, report din siya. Subject, alleged smuggling activities, intelligence report. So, ayan, sila pa rin, Glenn Escandor and Paulo Duterte, a big-time syndicate that is engaged in smuggling activities. So, this, nung pa lang, hindi pa presidente si Duterte. Incidentally, itong mga dossier na ito, ang nagbigay sa akin ito ay si late Speaker Prospero Nograles, no? So yan, apparently, and binalidate namin ito, talagang meron siyang ganyan report. Next. Okay. Sige, please. Totoo rin po ba na membro daw ng Chinese Triad? Ito po yung drug syndicate na international po yan. Itong si Congressman Pulong Duterte. Totoo po yan. Dahil nung personal kami nakausap, kinubalan ko siya sa lodge namin sa Mason kasi pumasok siya at gusto siya magpa-initiate. Part of the initiation, yung hubaran ka. Nung nakita ko ang kanyang napakalaking tattoo, katulad sa tattoo ito ni Michael Yang. Then tinanong ko sa kanya bakit siya nagpatato. Sabi niya, bro, ako ay honorary member ng Samgor Triad Group. So, paano niyo po ma-describe yung relationship nitong Charlie Tan at Sammy Uy, Michael Yang kay dating Pangulong Duterte? Ano po yung pagkakaugnayan nila? Pagkaalam ko nung nakabalik si Mayor Rodrigo Duterte noong 2001, palagi sila nag-meeting sa Hotel Elena. Itong mga triad na ito, kasama si Mayor Duterte, si Michael Yang, si Sammy Uy, si Charlie Tan. At minsan si Alan Lim, nakikita ko yan. Yung Hotel Elena is very low profile place. Pero ito ang paborito talagang hangout ng mga ito sa Davao City. Nasa lanang Davao City ito nakalukit. So dito sa video na yan, na-mention Mr. Chairman ni Mr. Las Cañas na itong si Pulong, nakita niya yung tattoo nung nagkaroon ng initiation rights sa Mason. At inadmit mismo ni si Pulong na ano nga siya, member siya ng Samgor Chinese Triad Group. Next. So ito po yung sa Senate investigation naman. Ngayon ako, tinatanong ako ng ebidensya. Ang ebidensya po ng membership ng triad, yung tattoo mismo, kasi meron siyang sacred digits. Ngayon, kung willing, itong si Vice Mayor Duterte, ay
i-picture natin, tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Tuwing na lang naman. No way. Oh, no. Mr. Chairman, Mr. Chair, I'm sorry. Can, Chair, no way. okay. So, makita nyo, bakit? Wala naman yung tattoo na yan eh. Di ba? Ano naman yung ibibigay niyo yung picture sa amin? We can ask the sergeant at arms to accompany you. Kung ano na sa likod, bibigay natin yung picture sa USDA para ma-decode. Kung saan section ka. Are you willing? Are you willing to do that? No, Mr. Chair. Oh, no, bakit naman? Kung wala kang tinatago, kung tatulong naman dyan sa ano yan, pinagawa mo kung saan, you should not be afraid na may mapafind out dyan. Vice Mayor. I already answered the question, Mr. Chair. So, dito nakita natin back in 2017 kung paano niya talagang binabantayan yung tattoo na yan. Kasi hindi rin niya pwedeng mabura yan because according sa mga traditions or rules ng Chinese triad, pag dinis-own mo sila by doing that, hahantingin ka nila. So yan po. Next, please. Okay, punta naman tayo kay Mr. Michael Yang. So, dito po, no, taken from the Quadcom, yung testimony ni Mr. Jimmy Guban. So, Manscarpio, Pulong Duterte, Michael Yang. So, doon po sa 6.4 billion peso, Shabu, Paulo Duterte, Manscarpio, Charlie Tan, among others. So, next. Ito po yung report ni Colonel Asierto na nakita na natin. Next. So, dito po, ginawa niya ng diagram, link diagram. Itong si Michael Yang, kung paano siya na-involved dito sa drug cartel. At itong report na ito ay sinubmit sa iba't ibang officials ng Duterte administration, hoping itong si Colonel Asierto na na kumbaga matimbrihan si Duterte na baka hindi niya alam na drug lord itong close supporter niya, no? Nagbigay siya nito kina Secretary Guevara, Medjaldea, kina Pedea Aquino, Bato de la Rosa. So lahat binigyan. Ngayon, ano ang reaction ni Duterte nung nalaman niya na may ganitong report? Next. So, ito nung 2018, meron siyang in-extend pa ni Duterte yung kontrata ni Michael Yang as economic advisor. Next. So ito yung kanyang slide, backlist. Iyan yung kanyang official calling card, presidential economic advisor. So itong report na ito, pinasa ito sa PIDEA head dati na si Director Aquino, pero nung nakaupo na itong si Director Wilkins Villanueva, wala ulit, tinanggal ulit ang pangalan. Kasi dapat, may report na hindi pwedeng parang malinis siya na citizen. Pero ginagawa ni Wilkins Villanueva yung kanyang role, which is to protect yung drug syndicate. Next. So ito naman si Nicanor Faildon, na customs official, ninong niya itong ninong nung anak niya, si Michael Yang, tsaka si Duterte. Parang it's a scene from The Godfather, literally. Kaya, ganun, labas-pasok yung kanyang operations. And from what I heard, kasi yung mga nagbabantay
kay Paildon, mga dating tropa namin, si Paildon din ay isa sa mga taga-corner ng lupa kay kila Alice Guo at dun sa Pampanga. Next. So ito si Michael Yang, no? Talagang ano siya, he has unrestricted access kay Duterte. Next. Yun naman si Alan Lim, no? Pag titignan niyo yung picture na yan, ay talagang similar dun sa sinasabi nilang nagkaroon ng kaso sa Cavite. Pero pag tatanungin si Wilkins Villanueva, talagang hindi yan, no? So anyway, next. So ito na ngayon. Excuse me, Senator Trillanes. Sorry, but please refrain from taunting or issuing statements that may insult our resource persons. Ano lang, it's just a reminder. I submit, Mr. Chairman. Next slide. So ito, Duterte PNP ignored intel on Michael Yang's drug links. So yun nga ang tanong, binigyan kayo ng report, ano ang ginawa nyo? Diba? Prinoteksyonan si, tapos siya ang kinasuhan, kaliwat kanan, at ito na, next slide. Ito po, yung reaction ni Duterte. Tapos mayroon pa ngayon na ito daw si isang Michael Yang, na drug addict daw, Michael Yang, ang ambasador ng China dyan natutulog sa bahay niya. At saka kasama yan doon sa entourage ni Premier China. May minsan yung ng laro ng pulis. Mabubuko tayo sa China dyan. He is known there sa, I do not know. That guy is, he went there almost 16 years ago. So, alam mo yan, sir, nag-DCLA yan. Lahat ng nagpapautang ng mga Chinese yan ang negosyo niya, magtayo ka ng kalaking ang bloke niyan sa Noon pa, hindi ngayon. Isang bloke sa Davao, binili niya lahat. Kanya na yung lahat, puro department store. Pumunta yan siya sa Davao, sir. Nag-command conference kami, si Sid pa noon, La Peña. Lumapit siya, di ba si command conference, sabi ko, kaya sa kanya na, sabi niya, kung gusto ba niya magpasok ako ng mga negosyante. Sabi ko, oo. Tapos dala-dala niya yung 2 bayong na cellphone para consignment lang. Talagang naghirap yan. And he became close to the kaya kapag nandyan siya, nandyan yan siya. Hindi ko talaga alam ang laro niya na. It could be, sabihin mo, drug addict, pa-drug push. Ngayon lang yan, may nilabas na 12 na Sierto will expose them. Go ahead, sabi ko. And you'd be surprised. Bukuhin ka ng Chinese government yan. Kasama-kasama palagi. Yung kasama-kasama palagi ni Ambassador Xiao. Hindi mo rin maloko yan. Military yan eh. Yung ambassador natin, military yan. China. Corruption. Bakit yan sa droga? Di, lahat na lang. Pero ngayon lang yan lumalabas nila yung si Michael Yang. Pero ang totoo niyan, sir, yung DCLA ng Davao, kanya yan. Marami yan sila. Then the investors came. Puro tapos nag-divert sa Turil. Ngayon, nandoon na sa Makilala. Doon na, pumasok na yung the typical Chinese store. Pero sabihin mo, yung Michael Yang lalabas ni Sir. Hindi yan totoo. Okay. Dito natin makikita kung paano mag-protect si Duterte ng mga
kasama dun niya do sa sindikato niya, no? Talagang vouch niya personally. Ang signal niya dito sa law enforcement agencies na do not touch this guy, tao ko yan. Parang pinoproteksyonan niya, ina-arbor niya. Pero may na-mention siya doon, di ba, na sa Turil, yung isang negosyo, which as mentioned by Mr. Duterte, yung Turil, yung sa Dumoy, ay yung Canfish Factory na eventually yung pala ay Shabu Laboratory. It may be a slip of the tongue, but anyway, ano na yun. We got more direct testimonies. Sige, next, please. Tapos mayroon pa ngayon. So, ito, isang article, sabi ni Duterte to police and military, why is Asierto still alive? Bakit siya gigil na gigil kay Asierto? No? Kasi nag-initiative siya, ginawa niya yung trabaho niya, gumawa siya ng dossier against Michael Yang, thinking that he was doing some good service to the country. Pero ang natisod niya ay member ng Duterte Drug Syndicate. Kaya kailangan maproteksyonan yung identity na yon at sirain yung gumawa ng intelligence report. Next. Well, ito lang yung sa, I think yung sa... Naalala niyo pa ba, nung lahat tayo nagdurusa ng pandemic? Meanwhile, yung mga paboritong contractor ni Duterte na kumita, nakabili pa ng mansion sa Dubai. Diyan, mismo, sa property na yan. Cheers the tea. Matagal nang magkakilala sina Duterte at Michael Yang. In fact, bago pa man maging Pangulo si Duterte, nakabisita na siya sa Xiamen, sa isa sa mga opisina ni Yang. At noong 2017, si Yang naman ang pumunta sa Davao. Ipinakilala pa nga niya kay Duterte yung ilang pang mga kaibigan niyang Chinese businessman. So these people that you see, sila yung nagtayo ng Pharmally 2 years later or noong 2019. And as you can remember, noong tinamaan na tayo ng pandemic noong 2020, itong Pharmally, kahit wala pang 1 milyon yung kapital, 8 billion pesos agad yung kontrata mula sa PSDBM. Care of another Davao guy, yung dating tao ni Senator Bongo, si Lloyd Christopher Lau. Ang may kontrol ng pera ng Pharmally, si Lin Weixiong alias Alan Lin. Ginamit niya nga raw na dummy yung Pharmally, sabi ng ombudsman. Noong 2021, nung sinusubukan na nating bumangon sa COVID-19, hindi lang bangon, kundi lipad ang ginawa ni Yang at Lin. Pumunta sila sa Dubai. And in just 2 months, in May and June 2021, nakabili si Lin ng 2 property worth 1 billion pesos. Ang isa sa mga villa na yon, naging co-owner si Yang. Nabenta rin nila agad at kumita pa nga sila ng 317 million pesos. Alam nyo, wala namang mali sa pagbili ng property. Kung mayaman ka, go, gastusin mo yung pera mo. Ang tanong lang naman, paano ba nila kinita ang perang to? Imagine, napakaliit yung kapital tapos 1 taon lang, may 8 billion ka na. Substandard nga do yung ilang sinupply nilang face mask at face shield. Saka parang hindi natatapos yung issue sa kanilang dalawa. Kasi nung may inismuggle na Shabu sa Pampanga last year, parang may bakas pa rin daw sila dahil interlocking yung directors ng mga kumpanya. Yung Golden Sun 999 Realty Development, ang nangyayari po nun, si Rose Nono Lim, si Eddie Taiyang, Jack Yang, at yung Eddie Taiyang naman po, Jack Yan, nakakonect po yan sa Empire 999 kung saan po nakita yung 3.6 billion pesos na Shabu sa Mexico. We tried to get the side of Lin and Yang through their lawyers. Pero kung ang House Quadcom nga hindi nila sinasagot kami pa kaya, hindi nga namin sila kayang mapakontempt diba? And as usual, nakaalis na yun sa bansa. And mind you, this network of Yang and Lin is just one corner of a big universe of shady networks na foreigners daw ang nagpapatakbo. Well, it's more fun in the Philippines nga naman, diba? Pero ikaw, kaya mo pa ba? Traumadang tayo sa chat app.
Download mo na yan. That's your Inside Track this week. I am Lian Buan, and join us again next time for more tea. Next slide, please. Okay, ito na yung third or fourth player, si Mr. Sammy Uy. Next. Itong si Sammy Uy ay na-declare na isa sa top donors ni Mr. Duterte noong 2016 elections. Next. Ayan, si Sammy Uy. No? Okay, next. So, ito na. I presented it the last time. Ito yung mga na-uncover namin dun sa bank documents na nakuha ko back in 2016. So, nandito po yung distribution niya. Ito po ay checks na nakapangalan, ang account na pinanggagalingan ay si kay Sammy Uy, tapos ang beneficiary dun sa mga manager's checks ay itong sina Sara Duterte, Digong Duterte, Paulo Baste at si Hanilet. So silang 5. Tapos tinignan namin yung mga dates, more or less 6 months. Every 6 months nakakatanggap sila ng yung buong pamilya ng mga 40 to 50 million pesos. So we deduce this to be a dividend of some sort, no? Next slide. So ito, yan yung mga distribution. Next slide. So yan po, nakapangalan po sa kanila yan. At sabi ko nga, since may back secrecy law tayo, may hirapan magbigay ng confirmation yung AMLAC. And by the way, I never said na itong mga dokumento na kuha ko ay galing sa AMLAC. However, mamaya lalabas dyan, ang contents nung aking nakuhang dokumento are the same as the ones na nakuha nila sa AMLAC. Next. Ito po yung admission ni Duterte. I can explain very well legit explanation, but hindi naman ganun kalaki. And kasi uwi ako ng Davao Monday, sabi kasi ni Trillanes, nandoon siya, I requested mas mabuti daw yung abogado appear sa akin, hindi they can explain fully, hindi naman siya, but less than 200 million. Hindi naman ganun kalaki. Pero magkano po lahat po? Hindi ko alam eh. Sabi ko, gusto ko buksan ngayon. Wala mang opisina pala. So, nung unang lumabas yun, dininay ng spokesman nyo. Then the following day, you admit. Ano po masabi nyo? Kasi walang account na 200. A little lesser than 200 million. Sir, how come yesterday you said thousands only, not reach millions? Sir, before that, you said hindi ko kasi maano yung ang zero. It's either may zero ba o walang zero. Nalito kayo, sir. Nalito sa zero. Oo, billion na ang pinag-usapan. Sir, now you're confirming that those deposits are real. Yes. Ang sinabi ko, wala akong deposito na ganun kalaki. Hindi ko sinabi na wala akong, I've said it in a different way. Hindi naman akong deposito ng ganun kalaki. Kaya nag-said wala akong account. Bakit hindi yun na ilagay sa salin? As of yun eh. Wala na, ginastos ko na. Happy ako. A little less than a million. Sir, so are you accepting Trillanes challenge, sir, nung sinabi mong bida on Monday? Okay, hindi ako makapunta because I'm going to Davao. Si Panelo si Sal Panelo will be there because he is my legal counsel. I told him,
Attorney Panelo. They know. The authorization. Yes, to open. When, sir? For Attorney Monday Panelo. nga. For Attorney Panelo. No, when did you call the bank? Today? Today. To open it on Monday. To open on Monday in front of Trillanes and Panelo. Huwag mo na silang pakialaman. Allow Panelo to explain first Okay. the legal ramifications. So yan po, no? Umamin siya na totoo yung mga accounts. Kaya yung pag-validate nung documents per se ay basically si Duterte mismo yung nag-validate nun. At ang nangyari dun sa nung nagkita kami ni Panelo dun sa BPI Julia Vargas branch, yung bank manager na nakausap namin ay ano siya, sabi niya pwede na siya magbigay ng statement of account na 6 months na transactions yung lalabas. Sabi ko, sige, that will do. Pero pinigil ni Panelo yan. He made sure na walang dokumentong lalabas on that day. And precisely, wala na tayong narinig after that. Kaya hindi niya malusutan itong issue na to every time. Sige, next slide. So, ito po, ang sabi ng Ombudsman, Duterte wealth documents from AMLAC similar to what Trillanes has. Yan po. Tapos sa kabila, AMLAC's bank records on Duterte show 1 billion flow of money from the Ombudsman. So, ano yan? Naka-document po yan. Next. Tapos, Pala suspends Deputy Ombudsman Karandang for disclosure. Wala naman nung dinisclose. Sinabi lang na similar, but he got so paranoid na the investigation is gaining some headway, kaya tinanggal na kagad at naglagay siya ng bata niya. Next. So yan, next. Okay, so Malacanang talaga. Yung nag-iimbestiga sa kanya, yun ang tinanggal niya. Di ba? So dito natin makikita, pagka kakampi niya, poproteksyonan, pagka kalaban or against his interest, kagaya ni Asierto at ni Karandang, hinaharas. Next. So, doon lang po, no? Doon sa, isingit ko lang, doon sa BPI branch, na yung fund manager ni Mr. Duterte eventually ginawa niyang SSS president, no? Yung dun sa BPI branch na yon. So again, the pattern is there. Pag gumawa ka ng mga special operations, ipopromote ka. Biruin nyo from a not even a branch manager dun sa BPI Julia Vargas, ginawang SSS president. So ganun siya ka-rewarded because party siya na nagtatago ng pondo ni Duterte. Okay, next si Peter Lim. So, ito po, pakinggan natin. In your capacity as PNP chief, can you rattle off kung sino yung pinakang malalaking drug lord at drug protector dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao? Unang-una, Your Honor, ang pinakamalaki nasa loob ng Bilibid. Sumunod, hindi ko ma-quantify yung kanilang ranking, Your Honor, dahil nga ongoing pa yung may mga revelation na lumalabas habang merong nakukuha ng statement. Now, just like this morning, nag-surrender sa akin si Lovely Impal Adam, yung in-incriminate ni Kerwin. Meron naman sa mga additional information na sinasabi. But sa ngayon, Your Honor, consider namin yun na sa loob ng Bilibid, ang malalaki. Kasama na dyan yung si Peter Lim ng Cebu, na sinasabi mo na hindi nahabol. So, dyan po, sinabi niya mismo na ang one of the biggest drug lords sa Pilipinas at that time, 2016, ay si Peter Lim of Cebu. Next slide.
Pero ito ngayon ang koneksyon ni Duterte kay Peter Lim. Next. Ito, nung siya ay na-mention na nga, this was the height of Tokhang. Nagpapataya na yung mga suspected drug pushers, mga addicts. Pero itong biggest drug lord ay binigyan ng audience ni Duterte. No? Binigyan niya ng audience. Pas titignan nyo, at the office of the PDEA Region 11, no? Davao City. So baka dito yan kay ano. Next. So, ito na naman. State prosecutors dismiss Raps versus Peter Lim and Kerwin Espinosa. So, clear. Next. Pero, nung pagkalabas ni Peter Lim sa NBI, biglang ni-restore para mahuli ulit si Kerwin Espinosa. So, nakita nyo, unang finailan silang dalawa, pero dinismiss, kunyari, sa kanilang dalawa, pero immediately ni-restore yung kay Kerwin Espinosa pagkalabas ni Peter Lim. Sige, next. Tapos, again, prinomote yung DOJ prosecutor who cleared Peter Lim. Di ba? Dito, maliwanag na sa amin at that time that he was protecting a special group of people. Nung mga panahon na yon, ito yung mga miyembro ng kanyang Duterte Drug Syndicate. Next. So ito, ikukuha ko lang yung mga previous na nung pinoprofile na namin siya, inimbisigahan namin siya, we came across with this. No? Next. December 11, 2009. So merong cocaine, Davao City. Next. Sige, next. So, ito, ginagawang transshipment yung Davao City, yung Port of Davao, galing Malaysia, ginagawa ron Davao City, then tinatransport. This, according to our information, ito yung mga panahon na merong partnership or collaboration itong Duterte Drug Syndicate with some Mexican drug cartels kasi gusto nilang ikutan na kasi well-guarded na yung Mexican border kaya ibang ruta yung ginagawa nila. So, pagpasok dito sa Pilipinas, tinatanggal yung mga ukay-ukay, then sisiksikan ng saging para diretso sa either US or Canada. Next. So, March 24, 2014. Ito, medyo interesting ito. Next. Kasi merong nakita na mga bricks ng cocaine doon sa loob ng container van. No? So, transshipment, pumasok, pinalitan yung ukay-ukay, nilagyan ng nakita ng mga trabahante yung mga cocaine bricks, kinuha nila. Next. So, kinuha nila, ang naiwan lang 24 cocaine bars. No? So, next. Tapos, next please. Ngayon, itong si Mr. Duterte, out of the blue, nag-offer siya ng reward ng 100,000 pesos for every missing cocaine brick. No? 13 specific sila. No? PDEA Region 11 ulit ito na siguro ito pa rin si Director Wilkins ito. Alam nila na 64 cocaine bricks yung total. Paano mo malalaman yon na yun ang total na diniliber? Kaya namomroblema si Duterte at that time kasi itong Mexican cartels pagka naburiki mo yung kanilang shipment, mananagot ka. Kaya, he went to that extent. Imagine, mayor ito ng Davao City, dapat you should let the law enforcement agencies do their thing. Pero hindi. Kailangan niyang hanapin yun at otherwise mananagot siya. So, next.
So, sige, next. So, eventually, nakuha nila lahat. So, ano na yan? Nailabas din nila. Next. Next. Sige, next. Okay. So, ito, consistent transshipment, ano siya. Kaso nahuhuli siya because yung USDA, meron silang information. Next. Next. Tapos, ito yan. Nung panahon ni Duterte, nung kaupo niya, talagang they ran after the different Shabu laboratories. Binasag nila lahat yon kasi yun yung local supplier. Then, so when they were done, na basag nila lahat, kaya din pinapatay yung mga chemist sa loob ng mga kulungan para wala nang gagawa ng shabu. At nung natapos yon, ito na, pumapasok na yung bulto-bulto record-breaking importations. Next. So yan, yung 4.3 billion. Next. Yung 6.8 billion. Next. Ito pa. Nung sabi nung shabu, nung PIDEA, na may shabu yung magnetic lifters, itong si Duterte, ay sabi niya, pure speculation lang yon. Bakit? Kasi kay Michael Yang na shipment ito. Itong mga magnetic lifters. So, next. Ayan. So, kahit yung mga K9, sinabi na drugs yun, sabi ni Duterte, hindi yan drugs. Sige, next. So, 11 billion. Next. 1.8 billion. 5.1 billion sa Bulacan. So, ito lahat ng mga record-breaking shipments, ni isang pangalan from DPDEA. Kung sino ang nasa likod nito, hindi nila masabi. Tuloy-tuloy ito. Tapos, itong mga nahuhuli, kunyari, eventually, nare-recycle, kaya umabot, nagkaroon ng yung 990 kilos na shabu na inimbestigahan din ng Quadcom. So, that's all, Mr. Chairman. Okay, salamat, Senator Trillanes. Now, we have a list of the members who wish to interpolate. In fact, yung iba, umalis na nga yata. But those that have stayed and patiently waited for this opportunity, I'd like to call them. First to interpolate. Mr. Chair, if I may, because the Dangerous Drugs Board is here, they wanted to present 2 minutes or 3 minutes presentation with regards to dun sa... Is this in relation? Yeah, in relation. Sa kasi presentation? former Senator Trillanes were mentioning that the war on drugs, fake, no? And in here, meron po yung PSRSD, the Policy Studies, Research and Statistics Division of the Dangerous Drugs Board, which conducted a survey 2012, 2004, 2008, 2012, and 2015 nationwide about drug users. Sige, makita po natin, actually we